Good evening mga kapatid. Hello. Ito na po si Aling Marie, ang inyo pong kakampi. Wait lang. Ayos lang ako ng upo. At baka tayo malugso. Ayan, no. So, ayan, mga kapatid. Natutuwa kayo dito sa balita, pinatitigil po ang pag-iimbestiga, ang preliminary investigation kay Duterte, ni Duterte, nire-request ni Duterte, ba? Ang kapal naman ng mukha nito. Duterte lawyer as ICC to end case, demand immediate release. Wow! Parang ganun lang kadali yung ICC nila utusan, Nakaka-insulto kaya sa mga taga-ICC ang ginagawa ng tropa ni Duterte. Ang kakapal ng mga mukha nito, no? Tinanggap na nila na makulong ng ilang buwan. Mag-iisang taon na. Tinanggap na nila. Pagkatapos ngayon, mag-uutos. Napakawalan si Duterte pauwin at umuwi, matanda. Kasi nga naman, pinagtutulungan na nila si President Bongbong Marcos. Ay, mga usbaw na DDS, ang kakapal ng mga pagmumukha nyo. Kakatuwa kayo. Hindi ako magmumura ngayon. Hindi ko mumurahin yung mga DDS. Masaya lang tayo, mga kapatid. Banat tayo, pero masaya. Okay? Wow, Naku, binabasa ko nga po. Ito ang sabi hindi ko pa natapos, wait lang po, Ito ang sabi, Duterte lawyer as ICC to end case, demand immediate release. Wow! Alam mo naman kung sino tong magaling na abogado na to. Piniperahan lang naman nito si Duterte. Yung usbaw na mag-aama, tiwalang-tiwala kay Kaufman. Ay, lilimasin ni Kaufman ang kanilang pera. Nakakatuwa, Teka, tingnan ko lang po dito. Magandang gabi po muna sa inyong lahat. At tayo po ay sama-sama ngayon sapagkat bukas po ay may malaki na raw rally. Nako, mga kapatid, 3 araw daw yan. So, umpisahan na natin. Mag-rally na tayo ngayon. Kakatuwa, Kahit dito na lang tayo sa SOCMED muna, Hintayin natin yung November 30, Yung November 30, wala naman dong sinabi na patatalsikin si PBBM, bagkus ang gusto lang sa November 30, ang magmagnanakaw ay maipakulong, So, yan, mga kapatid. Ayan, sabi nung si Ray Hernando, immediate release, going to a different cell. O, yan. O nga naman, Ayan, he thinks it as easy as ordering 1-piece chicken sa Jollibee. O nga naman, para lang sila umorder ng french fries. Ay, mga DDS, andyan ba kayo? Natutuwa naman kasi ako sa inyo, Gigil kayo, alam nyo, ang dami-dami nag-message sa akin. Minumura ako, binabantaan ako, binabastos ako. Eto, lumulusog ako. Vitamins ko kayo, Hindi nyo ba alam yon? O bakit galit na galit kayo? Dahil nabisto si Saldico. Sino ang promotor sa pagtuturo kay Saldico? May 2 teacher. Oy, 2 teacher nila. O, diba? Eto, sabihin mo, ilaglag mo si Romualdez at si Marcos. Sigurado, may uupo natin si maniniwala mga tao sa'yo. Kailan? Kailan kayo, paniniwalaan ng tao, mga DDS? Hindi nyo ba alam na ang buong Pilipinas, pwera lang kayo mga DDS, chupi. Mga DDS, chupi. Hindi kayo kasali dito, pero kayo ang pinupunto ng ating laban. Uy! Alam nyo ba, mga DDS, na 90% ng mga Pilipino, 10% na lang kayo. 100% ang mga Pilipino So, 90 kami
na lang kayo. Kaya paano pa, tingnan nga natin. Uy, kasama raw ang mga ISIS sa rally bukas. Kasama raw ang mga NPA. Kasama raw ang mga, naku, lahat daw ng alyado ni Duterte na mga terorista kasali. Oh. At si PBBM daw ay babanatan. Nakaw, Diyos ko po. Ay, tingnan natin, mga leche kayo. Kung kayo ay isang damakmak na mga torpe, ay wag kami itulad. Ano, ha? Nananahimik lang yan si President Bongbong Marcos. Pero alam niya ng kanyang gagawin, no? Ha? Siguro nga doon lang yan nakikidalamhati kay Lolo Johnny, no? Pero yan ay nag-iisip yan. Hindi nyo alam, hirap hulihin ang isip ng mga Marcos, ano? Hindi katulad nyo, no? Bulgarang kayo, kaya booking agad kayo. Di ba? Ang malas naman ni Saldi ko, kung kailan pang magka-rally-rally, saka pa nagbubulgar ng kung ano-ano. Tiyempo! Si Saldi ko! Tiyempo, pero saan ka? Palpak. Kahit kaming mga ordinaryo tao, hindi kami mapaniwala ni Saldi ko Uwi ka, Saldi ko. Uwi ka. Umuwi ka dito. Umuwi ka. Para makita namin at marinig namin yung mga isisigaw mo. Tingnan natin. At ang sabi pa, si Sara Duterte, kailan daw imbestigahan si PBBM sa flood control project scam? Aba, ay kung imbestigahan si PBBM, ay dapat ikaw din, Sara Liu, dapat imbestigahan ka rin. Ano nga naman pumayag kami na si PBBM lang. Dapat ikaw pa nga ang unang-unang imbestigahan dahil anak ka naman darambong. O, diba? Anak ka ni Duterte. Kay Duterte nagsimula ang flood control project. Wala pa nga si PBBM, binabaha ng Cebu, binabaha ng Davao mga usbaw kayo. Akala nyo, hindi namin natatandaan yan, oy. Nakatuto kami mula 2016 hanggang ngayon, nakatuto kami sa mga katarantaduhan ni Duterte, no? Bakit? Ayan. Si Maharlika, nakita nyo dyan sa picture na si matandang Duterte nakahubad. Nakita raw, nahuli daw na gumagawa ng inhit. Si Duterte inhit. Para yung alaga ko ba? Yung alaga akong pusa na kapag inhit, diba? Ganon si Duterte. Mga DDS, kayo din inhit. Ang sabi ng mga DDS, ako raw pinagpapantasyahan ni Digong. Ay naku po, Digong, mamamatay ka na lang. Hindi mo matitikman ang beauty ni Aling Maria. Ang iyong mortal na kalaban. Hindi mo ba alam? Ako yung kalaban mo sa iyong terror law. O ano ka, ha? O ano mga DDS, palag-palag na kayo dyan. Palag-palag. Invited ko kayo. Hali kayo. Magrarally tayo. Mga kapatid, isigaw natin. Kung iimbestigahan si PBBM, imbestigahan unang-una si Saldi ko at si Sara Duterte, pati ng kapatid na si Pulong Duterte. Yan. Dahil yan, may mga ebidensya na yan. No? Yan si Pulong Duterte. Oy, humarap ka sa investigasyon. Ikaw din, Sara Duterte. Humarap kayo. Kayo, mga anak ng kawatan, mga mandarambong. Yan, mga kapatid. Rally na to. Rally na. Ha? Inalis talaga yung mining ban, ha? Totoo yan. Kaya nagkanda baha-baha. Bakit? Kumikita kasi sila. Ginto. Alam niyo ba yung ginto natin? Sariwang-sariwa. Yung ginto natin sa kabundukan, yung mga nilalagyan nila ng tunnel, yung mga binabasag na malalaking bato, yan ay sariwang-sariwang ating mga ginto dyan. Kaya si Duterte na demonyo. Ayun, inalis ang mining ban, no, 'di ba? 'Di ba binanyan? Ay, ang mga nag-aano dati niyan nung bata pa ako, mga German German yung nagpapamina, no? Mga dayuhan, no?
bata pa ako, nakaranas din ako magmina ng ginto noon kasama ako ng mga kapatid ko at nanay ko doon sa bundok ng Mount Halcon sa Mindoro, no? Maraming ginto doon. Ngayon, napatigil yan kasi nagkaroon ng mga patayan, no? Yang yaman natin may nag-aalaga dyan, kaya yan may sumpa yan. Pag may gumalaw niyan, mamalasin talaga. Nagkakapatayan doon sa minahan, doon sa ilog ng Binaybay River, no? Doon maraming ginto. Yung Binaybay River, kinontrata yan noon ng mga puro German ang nagpapamina doon. Pinayagan ng gobyerno. Ngayon, kay Duterte, itinuloy-tuloy, no? Pati naman yung ating mga margaha dyan, minimina nila. Pati naman yung ating mga dolomite dyan, minimina nila. Kaya, ayan, pinakialaman nila ang alaga, no? Ng mga taga-kalikasan, kaya sila nagkaganyan. Ngayon, hindi lang yun, ninakaw pa. Dapat pagagandahin nila ang gilid niyan, no? Yung mga dam, yung mga irrigation, dapat yan, pagagandahin nila, no? Para hindi magbabaha. Ay, anong ginawa? Kinurakot si pera. At ngayon, ayan, kung sino yung nagbibintang, siya yung gumagawa. O, di ba si Sara Duterte, pinagbibintangan nila si PBBM, pinagbibintangan nila si Romualdez, Wala pa naman kasi tayong nakikitang ebidensya talaga. Wala pang humaharap dyan sa dalawang yan. Kaya tayo, hindi pa rin naniniwala sa kanilang mga isinisigaw, no? Wala pa Hindi pa nasabi ng ICI na sangkot talaga ang presidente at saka si Romualdez. Ay si Saldico tumakas pa. So katunayan, talagang nagnakaw siya. O di ba? Pati nga yung anak niya nagalit sa kanya, di ba? At sabi niya, pauwi niya yung tatay niya para harapin yung akusasyon. Anong nangyari? Pati daw yung mga biniling helicopter, naibiyahe na, nailabas na ng bansa. At pinalabas na merong threat. May death threat siya, kaya hindi siya uuwi. Ang galing ng mga palabas nila. Ganyan ang mga itinuro sa mga kriminal na nagtatago. Si Tebes, ganyan ang sinabi. Si Bantag, ganyan ang sinabi. Si Saldico, ganyan ang sinabi. Wow! Nagkamatay na ba kayo? Di ba hindi? Sino naman mag-aaksay ng dignidad para lang kayo ay itigok? Walang magsasayang ng buhay nila sa kulungan para kayo ay itigok. Nangangarap kayo. Alam nyo kung sino yung mga nagbabanta sa inyo? Yan ding mga kakamping nyo. Kasi sila yan ang magaling gumawa ng kwento at maging teacher nyo. Mentor sa pagsisinungaling. Sino ba numero uno sinungaling? Di ba mga Duterte? Mga DDS? Di ba mga Duterte sinungaling? Kayo, minanan nyo yun. Kaya kayo, ayan. Ako pa hamunin nyo, sasabihin nyo, mag-rally ako. O sige, eto, nagra-rally na ako. Nako, kakatuwa kayo, Kawawa naman talaga mga DDS. Nagtatain na kayo sa galit sa akin. Naku po, Sus Mariosep. Ako, sasabihin ko sa inyo, Ako, hindi ako basta naniniwala sa mga sabi-sabi na ayaw humarap ang nagsasabi. Saldico, humarap ka. No? O, di ba? Hindi tayo nagkamali. O, di ba? Di ba sabi nga natin, harapin niya. Kasi sobra na, alam nyo kahapon, mga kapatid, nagko-construction ako doon sa aking laundry. Inaayos ko yung mga buhangin kong ipon-ipon doon at nahihinayang ako na matapon lang, So, pala ako ng pala. Pag upo ko, napindot ko cellphone ko, nakita ko agad tong mga paratang ni Saldico. Kahit na nga sabihin pa na hindi naman ako pulahan, no? Ako'y wala namang kulay ako'y kayo manggi ay alam nyo, nag-init yung parang nag-init yung kumulo yung dugo ko kay Saldico. Kasi obvious, halatang halata na tinuruan. Alam nyo, ito ayan, kagaya ko, tingnan nyo, wala naman akong binabasa,
no? Dire-diretso yung aking pagsasalita. Kasi, nakabase sa katotohanan na nangyayari sa bansa, sa gobyerno, ang aking mga binibigyan ng katwiran. Binibigyan ko ng opinyon. Kung ito si Saldi ko, maglalantad ka rin lang, nagbabasa ka pa. Sus Maria Jose, dapat, kung talagang ikaw ay ginamit ni Marcos at ni Romualdez, dapat umuwi ka ng tahimik. Isuko mo yung sarili mo, hindi ka naman agad ikukulong iimbestigahan ka pa Dapat sinabi mo, andito na ako. Di ba dapat ganito yun ganito yan, ganito. Dapat ganito. Yun ang nagbibintang sa akin na ako kasama sa flood control project scam. Ako si Saldi ko. Narito na ako. Ano yung mga binibintang niyo sa akin? Di ba? Ganyan dapat. Wala kang babasahin kodigo. Sige, haharapin ko. Lahat ng tanong sa Blue Ribbon, sagutin mo. Lahat ng tanong sa ICI, sagutin mo. Kung ikaw talaga inutusan ni PBBM, kung talagang ikaw diniktahan ni Romualdez, dapat sinabi mo, ako po ay diniktahan ng presidente na ganito, ganoon, no? Ito po yung mga perang ganito, ganyan. Ako po ay tinawagan ni Romualdez na sabi po ay ganito, ganoon. Dapat ganyan, dire-diretso. Wala Nakaano ka Nakaupo ka at nagbabasa ka At ang katotohanan, pumayat ka na. Alam mo kung bakit ka pumayat? Konsuming-konsumi ka na. Dahil gusto mong umuwi, hindi ka makauwi. Kasi alam mo na may kaso ka. Ngayon, kinonta ka ng mga mahaderang mentor mo. Kita mo na nahimik sila ng ilang araw. Kabagyuhan nga, tahimik sila lahat Yan si Amy Marcos tahimik. Yan si Sara Duterte na nahimik. Bagyong-bagyo nga, pati yung mga taga Cebu nagsilayas bagyong-bagyo, pinapunta ng London. Malamang nagkita-kita kayo doon at nag-meeting-meeting kayo, nag-usap-usap kayo, pagtutulungan nyo si PBBM. Ay, nakaw! Para tayong mga batang naglalaro, Hindi ako manghuhula, pero nakikinig-kinit ako ang mga galawan ninyo sa ibang bansa. Na kayo ay nag-meeting-meeting doon. Pagkatapos pinag-usapan nyo ang resulta. Ganito gawin mo. Idiin mo si Marcos, idiin mo si Romualdez. Sabayan natin yung rally para ang tao magalit, mag-init. Bago mag-rally, sumigaw ka na. Para yung taong bayan magalit kay Marcos at kay Romualdez. Para sumama lahat sa rally, patalsikin si Marcos. Para ako nang uupo. At pag ako nang nakaupo, absuelto kayong lahat. Walang makukulong sa inyo. Ako ang bahala. Wow! Galing-galing naman. Palakpakan tayo dyan, mga DDS. Galit kayo sa akin. Dahil nagsasalita ako ng sarili kong opinyon. Nagsasalita ako by instinct. No? Ginagamit ko kasi itong utak ko. Mga DDS? Kaya wag kayong magagalit kay Aling Marie. Dapat nga makinig kayo kay Aling Marie Kasi alam nyo, para sa inyo rin itong laban na to. Kung kayo makikiisa sa mga demonyito at demonyita dyan, na gumagawa ng kahayupan sa ating bansa, dusa kayo, hindi kayo kilala niyan, gagamitin lang kayo, mga manggagamit yung mga Duterte, hindi nyo alam. Hindi nyo alam, nalaso na ng gusto ang utak nyo, kasi pumunta kayo doon sa mga makatotohanang vloggers. Pumunta kayo doon sa mga nagbablog ng makatotohanan, huwag kayo sa mga fake news vlogger. Nakaw, doon kayo nakatutok kaya kayo walang alam. Katutok kayo kay Badoy, kay Celis, kay Banatbay, kay Maharlika. Ako, Diyos ko po. Nakaw. Yan, ang masasabi ko sa inyo, mga usbaw talaga kayo, no? Pati doon sa mga abogadong peke, ang mga sinasabi, no? Mga hatol na peke, na wala rin namang mangyari. Nangyari na ba sa inyong mga ginawa? Sa pakikipaglaban nyo sa amin, may nangyari na ba? May nangyari na ba? Ayun nga, tatay nyo. Yung tatay nyo, andun. Kung ako sa inyo,
dalhan nyo doon ng ano, dalhan nyo doon ng yung ano niya yung kanyang sarili, mapapaginhawan nyo. Para hindi naman, oh my God, ini-imagine ko yung matandang yun. Aray ko. Oo, tama yan. Si Banakbay. Kaya nako, Diyos ko, mga kapatid, kayong mga DDS kayo, ano? kayo rin naman ang nanggagalaiti sa galit talaga. Huwag na kayo magalit. Makinig na lang kayo, ha? Dahil siguro, naiisip ko rin. Kaya lang, hindi nyo na talaga mapalitan sa puso nyo ang mga Duterte. Ang dali lang yan. Isipin mo lang lahat ng katarantaduang ginagawa. Isipin mo lang lahat yung pati pagmumura sa Diyos. Isipin nyo lang, isipin nyo lang yung mga dinadanas nyong kawawaan. Isipin nyo lang yung mga nangyayari sa inyong mga pagbaha at paglindol. Isipin nyo lang lahat yan. Alam nyo, dito sa Kamaynilaan, wala na dito halos DDS. Na? Wala na. Dito sa Luzon, wala nang DDS. Nandyan na lang lahat sa Kabisayaan. At marami na din diyang mga Bisaya na hindi na nakikiisa sa mga DDS. No? Kaya kayo, dapat umayos kayo. Huwag kayong mambastos, huwag kayong magalit, huwag kayong nagbabanta. Kasi bumabalik sa inyo eh. Tingnan mo, sa katarantaduhan ni Sara Liu, di ba? Walang nag-success sa kanyang mga gusto. Wala talaga, wala. Nasaan na kayo mga troll? Lusog. Okay, mga kapatid, basa tayo ng balita. Ito ang balita ngayon, ha? Ito, totoo. Pakinggan natin to. Ang daming balita kay Saldico. Nakakatuwa naman, ang galing, Hiniling ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC na itigil ang mga pagdinig at palayain siya. Okay? Wow, ha? Ano naman ang gagawin niya? Ito, Sara Duterte, Pangulong Marcos imbestigahan din sa flood scandal. Ayan, sabi niya, basahin natin to, Ito masarap banatan Nagtuturo pero ang dapat siya. Okay, ang dami niya kayang scam. Confidential scam, confidential fund scam. Di ba? Ayan. BP Sara, Pangulong Marcos imbestigahan din sa flood scandal. Ayan. Manila, Philippines. Dapat din umanong maimbestigahan si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa maanumalyang flood control project sa bansa. Ayon kay Vice President Sara Duterte, maging ang Pangulo ay dapat saklawin ang investigasyon dahil ang pangunahing ebidensya sa katiwalian ay matatagpuan sa 2025 national budget. Wow, ha? Sa panayam ng mga mamamahayag sa Vice Presidente na magtungo siya sa Cebu upang bisitahin mga binahang komunidad doon, tinukoy pa ni Duterte ang pahayag ng Pangulo na hindi pa kasama si dating House Speaker Martin Romualdez sa case referrals ng Independent Commission for Infrastructure or ICI. Patutsada nito, baka lang hindi na naman niya binasa na sinabi niyang binasa yung budget ng 2025. Anya pa, may mga discrepancies sa pagitan ng National Expenditure Program or NEP na isinumite ng ehekutibo at ng General Appropriation Act or GAA na ipinasa ng Kongreso. Paliwanag ng Vice Presidente, ang mga naturang insertion ay nagpapakita na impluensya mula sa pamunuan ng Kamara. Pagdaan sa House, lumobo yung pera, syempre. Yung leader, yung speaker, giit pa niya. Matatanda si PBBM mismo, nag-utos na imbestigahan ang naturang anomalya matapos na matukoy na 20% ng flood control project ng pamahalaan ay nai-award sa 15 contractors lamang. Gayunman, giit ng BP, dapat na ring isali ang Pangulo sa investigasyon dahil siya ang pumirma ng 2025 GAA. Naniniwala rin siya na dapat ding masampa ng kaso ang Pangulo at igiit na dapat nang ikulong nito ang kanyang sarili dahil sa malaking pagkukulang sa kanyang trabaho para sa bayan. Wow! Nag-utos ang anak ng kriminal.
Oy, Sara! Oh, Mr. President! Mga investigador ng ICI! Mga taga Blue Ribbon! Kung iimbestigahan si BBBM, isama! Iharap si Sara Duterte at imbestigahan! Yan dapat ang kauna-unahang imbestigahan! Si Sara Duterte! Dahil hindi lang sa flood control project ang issue, pati na ang mga kinawat niya sa pondo ng edukasyon. Mga kapatid, hindi tayo papayag na ang presidente lamang ang imbestigahan. Isama, iharap si Sara Duterte kasama si Saldico. Ano ka, sinuswerte? Ikaw nga ang kauna-unahang binabati ko sa taong bayan sa paglustay mo ng confidential fund at saka ng mga budget ng DepEd ha? Huwag ka na, magturo ka kung ikaw ay walang pagkakasala, no? Bago si PBBM, ikaw muna. Bago dumating sa tuktok, ikaw muna. Ha? For your information, hindi porket vice president ka, makakapag-utos ka na ganyanin ang presidente. For your information, hindi ka talaga sanay humawak ng mataas na posisyon. Hindi ka bagay sa nasyonal. Dapat ikaw ay nasa LGU lang. Doon ka sanay sa inyo sa Davao. Dahil doon, isang utos mo lang, sunod ang tao sa'yo. Bakit? Kasi, pag hindi sumunod sa'yo, papatayin mo. O, diba? Ganun kayo. Ngayon, hoy! Presidente ng Pilipinas yung binabanatan mo. Gusto mo lang maupo ka. At sino ka naman para magsabing ikulong niya ang sarili niya? Kung ikaw nga ha? Ikaw ang dapat na makulong. Alam mo ba yon? Unang-una, sa EJK ng iyong ama, alam mo ang lahat. Nananahimik ka lang. Ano? Pero alam namin, nag-iintay ka rin na ipatawag ng ICC. Okay? Ngayon, yung impeachment mo, akala mo nakaligtas ka na? Akala mo sitting pretty ka na? Hindi pa! Darating ang 2026, isusulong muli ang impeachment case mo. O ano, ha? At ngayon, hindi lang yung impeachment case mo, hindi mo pinaliliwanag kung saan mo dinala ang confidential fund at ibang pondo ng DepEd. Ang daming natenga ng mga kagamitan na hindi natupad at mga classroom na hindi na ipagawa. Nasaan ang pera ng edukasyon? Nasaan ang confidential fund? Nasaan ang pera? At sino yung mga tinutukoy mo? Oh, galing mong magturo, pero ikaw ang numero 1. Ha? Galing mo, ha? Ano, ha? Kaya mga kapatid, isigaw natin, ha? Tuloy ang laban sa mga Duterte, ha? Huwag niyo pansinin yung mga pagsigaw nila, no? Nanghihikayat lang yung mga yan ang sasama sa rally nila bukas, no? Ha? Ano? Anong sabi, ha? Teka lang. Eto nga, oh. Kahit ano pa sabihin mo na pinirmahan ni Presidente Bongbong Marcos, kahit nga yung nilustay mo, pinirmahan niya ay nasaan? Saan mo dinala? Ano, ha? Alam namin, lahat ng inilalabas na pera, pinipirmahan niya ng presidente dahil sila ang signatory ng pondo ng bayan, no? Ha? Kaya wag mo kaming lukuhin at ako, Diyos ko po, ha? Eto, sabi ng palasyo, umuwi ka muna. Ito, Pangulong Marcos Romualdez, kinanta ni Ko, 100 billion insertion. Okay, nalaman na natin yung kahapon. Ito ang sabi ng palasyo kay Ko. Manila, Philippines, sinama na Malacanang si dating Congressman Saldico na umuwi ng bansa at ipanotaryo ang mga salaysay na nagdadawit kay Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Tama yun. Sinabi ni Presidente Communication Office, PCO Dave Gomez, na lahat na akusasyon ni Ko laban sa Pangulo ay pawang hearsay lamang.
Gitti Gomez, hindi dapat kalimutan na mismong si Pangulong Marcos ang siyang nagbunyag ng flood control anomalies at nagsagawa ng mga seryosong hakbang para masiguro na mapapanagot ang mga sangkot dito. Ma-recover ang pera na ninakaw at maayos ang sistema para hindi na ito maulit. Ayon pa sa kalihim, dapat na bumalik dito sa Pilipinas si Saldico at lagdaan ang kanyang salaysay sa judicial authorities. Para naman kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang pagdadawit ni Ko kay Pangulong Marcos kahit walang ebidensya o katibayan ay para mailigtas lang ang kanyang sarili sa paratang ng pagnanakaw. Tama! Sa kaba ng bayan at mapalitaw na siya ang biktima. Correct! Lahat ng sinasabi ni Saldico ay pawang mga imbento lamang, walang basihan, walang ebidensya. Umuwi muna siya sa Pilipinas at sumpaan ang kanyang mga sinabi at harapin ang mga demanda o kaso laban sa kanya, pahayag pa ni Castro. Naniniwala naman si Castro na ang sinimulang investigasyon ni Marcos ay unti-unti nang nagbubunga at papalapit na sa katotohanan, kaya pinipilit itong ilihis para makaiwas ang mga tunay na may sala sa katarungan. Correct! Yan! O ano, Saldico, ikaw pala naman talaga ang may pinakamalaking nakurakot, ay ikay umuwi-uwi na at nang matapos na itong mga investigasyon na ito, dahil pag umuwi ka, humarap ka, dito na kayo magkakadikdikan. Oh, para kayong mga dinikdik na sili. Tingnan natin kung sinong pinakamaanghang sa inyo. Alam nyo mga kapatid, ito si Saldico, sinakop niyan lahat yung yung ingay para doon sa mga senadores na sangkot, kina Joel Villanueva, kina Jingoy Estrada. Akala nila nakalimutan na natin, O, nagpabida. Bigla. Ay, yan daw ang pinakamalaking issue na lumabas. Hindi na yan issue sa amin. Kasi kagagawan na rin yan ng mga Duterte, kaya yan ay hindi na issue. O mga DDS, galit na galit na kayo talaga. Saldico, umuwi ka, patunayan mo yung mga pinagsasabi mo. Alam mo, kami, marunong din naman kami tumingin ng tama at mali. Alam mo, maling-mali yung kumakanta ka, wala ka dito sa Pilipinas. Ay, paano maiintindihan yung lyrics mo? Ang maintindihan niyan ay do, re, mi na lang. Antindi mo talaga, bakit ka nakinig? Dati ka nang kaalyado pagkatapos sinamantala mo naman ang pagnanakaw, ngayon ikakanta mo yung mga kasama mo dati. Ala ko ba nagmamahalan kayo? Ay bakit ikinakanta mo ngayon? Hanap damay ka, ikaw talaga crab mental mental crab no? Crab mentality ka. Nanghihila ka pa ibaba. Wag na. Kasi upo nyo lang naman si Sara Liu. Pag umupo si Sara Liu, di tagumpay kayo. Sino maniniwala sa inyo? Kahit sinong mag-rally na magsisigaw na patalsikin si BBBM, hindi magwawagi. Bakit? Sino pa upuin nyo, Kung kami nga kung kami nga, may napupusuan kaming paupuin, pero hindi namin magawang paupuin. Bakit? Kasi ang problema ng bansa malaki pa sa Pilipinas, kaya magagawa na lang namin, suportahan na lang si PBBM na matapos ang kanyang termino at titingnan namin sa katapusan ng kanyang termino kung malaki na ba ang ipinagbago, Dahil yan ang isinisigaw nila nung election 2022. May pagbabago, ang pagbabago, diba? Kaya kailangan makita namin na may pagbabago talaga. Kailangan makulong ang lahat ng magnanakaw bago mag-30 ng Nobyembre. Kasama dyan, Saldico, umuwi ka na kasi Interpol hanapin ka. Ngayon, iniintay na lang namin Saldico, maganda tong aming ialok sa'yo. Makakauwi ka ng maayos na maayos, ikanta mo naman kung sino nagturo sa'yo. Yun ang pinaka-the best na magagawa mo para sa bayan, Ikanta mo kung sinong gumawa sa'yo niyang script na yan. Ang hilig nyo talaga sa script, Diyos ko. Para kayong mga artistang hilaw sa itim na tabing, Wag na kayong
magtuturo. Ha? Dahil yung mga sarili nyo na nga, yan ang mga sarili nyo ang gumaganak, magtuturo pa kayo. Antindi nyo talaga. Kumanta ka ulit at ikanta mo naman kung sino yung nagturo sa'yo para masaya. Ha? Alam mo, pag ikinanta mo yung mga nagturo sa'yo kung sino yan, nakaw, papalakpakan kita, magla-live uli ako, pupurihin kita ng wagas. Alam mo, para ikaw ay maganda kaila, maging bayani ka ng bansa, ikanta mo kung sino yung mga nakahalubilo mo dyan at tinuruan kang magsisigaw at magtuturo ng mga tao na wala ka namang maipakitang tunay na ebidensya. Eh, nandiyan ka, nagtatago ka eh. Paano maniniwala sa yung taong bayan? Ha? Andiyan ka, layo-layo mo. Seryoso, hindi ka nga mahipo eh. Paano maniniwala? Nasaan ang evidence? Sige nga, pakita mo nga. Gusto naming makita yan na ibinahagi ng lahat ng media dito. Ipakita. At kailangan yung makatotohanan. Yung hindi bias na mga judge at saka mga investigador ang babasa niya, yung mga abogadong hindi bias, yun ang paniniwalaan namin. Pero kung side pa rin ng mga Duterte ang magbabasa niyan at magpapalabas, no way. Walang-wala nang maniniwala. Alam mo, okay lang sana eh kung wala kang record na DDS ka dati. Okay lang sana magkakanta ka eh, no? At okay lang din kung mulat sa pool nakita ka namin na talagang tropa ka ni PBBM. Kaso hindi eh, wala eh. O ano, pinaka the best mong magagawa? Pauwiin si Saldico! Pauwiin si Saldico! Ipadala lahat na ebidensya niya! At pag hindi yan umuwi, at maraming dahilan, sinungaling yan. Oh, diba? Ang pinaka-the best mo kung ayaw mong umuwi, ibulgar mo na rin kung sino nagturo sa'yo para parehas. No, ha? Akala mo hindi namin alam. Oh, mamatay na raw ako, sabi ni Russell Gomez. Yes! Si Russell Gomez! Ano, kaya mo ba ginagawa ko? Nagre-rally ako ngayon. O ano, kaya mo? Oh, Saldico! Pinaka-the best mo magagawa yan. Malaki ang advantage niyan sa'yo. Ibulgar mo sino nagdikta sa'yo niyan. Ha? Siguro naman hindi ka nababayaran dahil mapera ka na, marami ka nang nanakaw. Malamang ipinangako na lang sa'yo na kailangan maiupo niyo si Sara Duterte para absuelto ka. Wala na maghahabol sa mga ninakaw mo. Wala na rin maghahabol sa'yo na, na posas. Wala na. Interpol, wala na. Tahimik ka na. Makakagalaw ka na ng Pilipinas kapag naiupo niyo si Sara Duterte. Ulul. Mga usbaw. Ano, mga kapatid, no? At yan nga po, no, ikaw, Saldico, wala kang bait sa sarili, eh. Paniwala ka sa sabi-sabi, no? Nakaw, kinakawawa mo sarili mo, eh, nakaw. Kung ikaw ba naman nanahimik na lang at umuwi ka ng maayos at nag-confess ka dito, nakaw, talaga naman, oo, ang tao nga naman pag minamalas talaga, oh. Isasabay mo pa sa rally bukas. Naman, titingnan ko nga. Magbibilang kami. Mga kapatid, kung sino man yung mga kapatid natin vlogger na magko-cover bukas doon sa rally, ano, please naman, i-share nyo naman sa akin kung ilang piraso yung nag-rally, ha? Ay, naku po, Mariosep. Nakaw, wala akong pakialam kung sino man nagdikta dyan. Basta ang alam ko, mga Duterte, magaling gumawa ng istorya. Okay. Oh, payat na si Saldico kasi nag-iisip siya. Oh, stress na yan. Kaya ayun, isinuko na ang kanyang utak sa utak ng mga DDS. Ayun tuloy, booking. So, eto pa mga kapatid, eto pa. Eto pa, no?
Basahin pa natin yung iba pang balita. Ito. Nako. Ayan. AFP. Yan. AFP. Manggugulo sa rally binabantayan. Ayan. Manila, Philippines. Nabahala ang Armed Forces of the Philippines sa posibilidad na ma-infiltrate at guluhin ang rally. At ito, ayon kay AFP Chief General Romeo Browner Jr., nakaabot na impormasyon sa AFP at Philippine National Police sa potential infiltrators na mananamantala sa rally. Nanawagan si Browner sa mga organizers na tiyakin na hindi mahahaluan ang kanilang hanay. May infiltrators at baka may magpasabog ng granada. Nakakatakot po yun. Yung mga peace-loving na kababayan natin, wow, huwag kayo magpupunta doon. At hindi kayo nakakasiguro dyan kasi yung mga yan, yung mga yan ay sigurado yan, mananakaw. Wag kayong sasali mga kapatid, manahimik kayo sa bahay, manood kayo ng balita, makinig kayo sa mga vloggers, alam niyo po, yung pong mga vloggers na nagla-live, mga kapatid, walang cut yan. Hindi pinipili, walang edit yan. Hindi pinipili ang kanilang mga ilalabas. Katotohanan po yan. Manood po kayo, marami dyan, vloggers na pulahan. Yung mga kasama namin vloggers, nandyan yan, at i-cover nila yan. Pero ingat kayo mga vloggers na mga kasamahan namin, mag-iingat kayo sa pagko-cover. At i-post nyo agad sa ating mga GC, at kami naman dito ang mananawagan at magsasalita sa social media. Alam nyo, ayoko po kasing pumunta sa ganyan dahil i-assume nila na kasama ako. Doon ako. Sa November 30, doon tayo. Ipaglalaban natin ang bayan. Ipaglalaban natin bayan. Isisigaw natin. Ipakulong ang lahat na magnanakaw. Yan. Sa 30 po yan. November 30. Kasama ng Atom at iba't ibang grupo. Malalaking grupo. Mga ralista. Yan. Dyan po tayo. Pero yan po 3 araw, hindi po tayo dyan sasali. Kasi hindi tayo nakakatiyak dyan, di natin mga kilala yung mga organizer dyan. At hindi rin natin alam ang takbo ng mga isip nila. Hindi rin natin alam kung ano ang kanilang mga kayang gawin para magulo ang ating bansa. So mga kapatid, manahimik kayo sa mga tahanan ninyo. Humawak na kayo ng money popcorn, okay? At saka ng juice. Gawa kayo ng juice. Pineapple juice para sa high blood. Magkukot kayo ng kasoy, magkukot kayo ng almond, magkukot kayo ng cornic, yung ding-dong, nakaw, masarap yun, kukutin. Ayan, mga kapatid, ayan, nakakatakot po yun, yung mga peace-loving na kababayan natin, baka masaktan sa ganito. So we are asking the organizers to make sure na safe, peaceful ang kanilang mga rally. Pero nandyan kami, we assure them that we'll be assisting them. Dagdag ni Browner. Magsasagawa ang INC ng rally for transparency and better democracy sa Rizal Park sa Manila sa November 16 and 18. Magsasagawa rin ang rally ang United Philippines Initiative, UPI sa EDSA People Power Monument sa Quezon City sa parehong petsa. Yun. Ito pong rally na to, alam nyo mga kapatid, ako kasi gusto ko talaga, ang wish ko sa isang rally, isang tagpuan lang, nandun lahat. Ayoko po nung kung saan-saan pa, punta dito, punta doon. Yung po matinding pagod ng mga ralista. Ang iba walang sasakyan. Ang iba po walang sasakyan, nilalakad na lang. Alam nyo po, sa edad ko na to, magsi-63 na ako. Bata pa ako, bata pa ako, sabi ng mga gurang na daw ako. Bata pa ako, mga ulul. Mga DDS na ulul. Bata pa ako, Ito. Alam nyo mga kapatid, ang hirap po ng pumupunta sa rally na wala kang sasakyan, wala kang pera, wala kang pagkain. Yan po ay isang sakripisyo para sa ating bayan. Para sa taong bayan. Para sa gobyerno. Alam nyo mga kapatid,
tayo ang gobyerno kasi. Tayo rin ang bayan. Tayo rin yung taong bayan. At tayo ang taong bayan ng Pilipinas. Kaya yung rally po na sinasamahan ko ay totoong para sa bayan. Para sa Diyos, sa bayan, at sa ating mga Pilipino. Yan po ang sinasamahan ko. Pero kung ang magiging rally po ay laban at may pinapaboran, hindi po ako sumasama kapag partisan po ang may rally. Ang sinasamahan ko yung non-partisan. Kailangan wala kang pinapanigan. Yun po ang tamang laban. Ang pinapanigan mo ay ang iyong bayan. Kapakanan ng iyong bayan. Dahil yung mga nakaupo, mga pinaupo lang yan para maglingkod. Kung bibigyan mo yan ng pabor, kung yan ang iyong kakampihan, konsentidor ka. Diba? Konsentidor ka. Kaisa ka sa kasamaan. Kaya mga kapatid, hindi po ako sumasama sa ganyan na alam ko na marami na po kasi akong ina-attendan na rally na iba talaga, may kakaiba talaga. Ang kadalasan ko pong nakakasama ay talagang laban para sa bayan ang ginagawa. Ayoko pong ma-assume na ako ay kanila, kasama nila, kakampi nila. Kaya bukas, tayo po ay manood lang sa balita sa ating social media. Check naman yan, no? Check yan, marami yan. Makikita nyong lahat yan, tutok lang tayo bukas at magkwentuhan tayo sa mga post natin, mga comments, di ba? And then magba-vlog din tayo uli, magla-live tayo uli, sisigaw natin kung ano yung mga nasasaksiyan natin, kung ano yung mga inire-report sa atin ng ating mga kasamahan, i-broadcast ko naman po sa inyo yan. Kasi sila yung nandun live yun nandun sila mismo So, ang iba po dyan, tinatag ka agad sa akin sa messenger, o kaya sa aking page at sa aking main account. Nandun po lahat yan. Kaya isi-share ko naman po agad sa inyo. Ayan, nandun din ang mga tao ni Kibuloy. Oy, ang JIL. Oy, ay. Yung mga tao ni Joel Villanueva. Tao ni Kibuloy. Ay, andun din daw ang ISIS. Teka, hanapin ko yon. Sandali po. At yun po yata aking na-save. Teka. Kung sino man yung ayan, may mga bago pang pangalan. Idinawit ni Bernardo. Akusasyon ni Ko versus Pangulong Marcos imposible, sabi ni Senator Lacson. Ayan. Okay. Ito, wait lang po nahanap ko yung Oy, happy birthday nga pala kung Teddy Casino, happy birthday po. Magandang gabi po sa inyo. Enjoy your birthday po at kita-kits po tayo sa November 30. Makikita nyo na naman si Aling Marie, makikita ko na naman kayo at magkakangitian na naman tayo, no? Happy birthday po. Enjoy your birthday and more birthdays to come and more power po. Tuloy lang po ang laban, sir. Ingatan ang sarili, kumain ng masarap, at huwag magpaka-stress. Darating ang araw, ang madilim ay magliliwanag. Yan ay sa pamamagitan ng ating pakikipaglaban. Tuloy-tuloy lang po ang laban, Sir Teddy, no? Kung Teddy Casino, happy birthday po. Salamat po. Okay. Ayan, no? At, andali, tinitingnan ko muna yung nabasa ko, no? Ang sabi nga ay, dali, nasaan ba to si...
Aha. Nakakarindi ito si ano. Condolence nga pala sa Enrile family, no? Rest in peace po, Lolo Johnny, no? Siguro po hanggang dyan na lang yung bonus nyo kay God. At hindi po masama ang magpatawad. Kaya alam po namin na kung ano man ang naibato sa inyo sa pagtatatag nyo ng martial law ay marami ang nagalit, ano? At yan nga po, ang sabi ko, tao lang si Lolo Johnny. Nobody is perfect. Forgiveness ay isang napakalaking bagay na maiaalay sa isang namayapa. Kaligayahan ng Amang Diyos yan at ng kaluluwa ng namayapa. Paalam po, Senator Enrile, rest in peace. Tatanda tayong lahat at salamat sa Diyos kung aabot tayo ng ganitong taon. Bonus yan, dapat pahalagahan at pasalamatan. Condolence to family Enrile. Thank you po sa inyong mga mabubuti na rin namang nagawa at okay lang po, natapos na rin naman po ang lahat ng mga nangyari. So, lahat naman po ay nakakalimutan. Lahat naman po ay nagpapatawad. No po? At salamat po dahil sa inyong pagtanda ay naging gabay pa rin kayo ng mga Marcos. At siguro po wala naman po sigurong mali sa inyong mga in-advise nitong mga huling araw na kayo ay nabubuhay kay President Bongbong Marcos. Salamat, Senator. Rest in peace na po. Bahala na po si God sa inyo at sana gabayan nyo pa rin po ang Pilipinas. Gabayan nyo pa rin po ang lahat ng nakikipaglaban para sa tama. No po, salamat po. Ayan, no? Ayan, basahin natin yung mensahe ng kanyang anak. May mensahe si Katrina Ponce Enrile, anak ng namayapang si dating Senator Juan Ponce Enrile sa mga masaya sa pagpanaw ng kanyang ama. Ayan, kung sino man ang masaya. Nakikita namin yung mga memes and natatawa na lang kami. Alam naman din namin na may mga taong nagmamahal kay Dad. Meron ding mga galit kay Dad. Kaya doon naman sa mga masaya na nawala na po si Juan Ponce Enrile sa Pilipinas at sa mundo ay mag-inuman na lang po sila ngayon. Ayan, o mga DDS, mag-inuman na kayo! Enjoy lang. Kami naman ang mag-iinuman pag namayapa na si Digong. Wow! Aray ko. Mag-gin tonic ako. Yung gin na may kalamansi. Aray ko. Bakit ba? Sukdulan kaya sa langit ang galit ko kay Duterte since before. Hindi pa siya. 2016 pa, galit na ako sa kanya kasi ay yabang niya eh. Oh, di ba? Ang yabang kaya niya. Nagtatawag pa siya ng kaluluwa. Siya daw tabangi ako, mamang. Mamang, tabangi ako. O tulungan daw siya saan? Sa mga pagpapatay sa mga Pilipino? Buti hindi sumagot yung mama niya. Tabangan kita, ipakulong kita. O, di ba? Kasi yung mama niya hindi ganun eh. Okay. Ayan. Nawawala daw ang ledger. Eto, nawawala daw. Hulaan natin to mga kapatid. Wait lang ha. Nawawala daw yung mga ledger na nandun lang. Hindi natin yung ledger from Mr. and Mrs. Diskaya. We're not spending enough. Hindi natin yung ledger from Mr. and Mrs. Diskaya. Did you submit it already or can we have it? Your Honor, nakakulong po ako sa detention. Bali, hindi ko po na-comply po, Your Honor. Si Mrs. Diskaya, di naman siya na-confine dito sa atin. Wala po siyang idea dun sa mga, kasi ako po ang may ka-transaction po dun sa ibang politician po. Walang kinalaman yung kung alam niya yung transaction o hindi. Kung alam mo nasaan yung ledger, sasabihin mo sa kanya, andito yung ledger, pakikuha.
at ibigay sa akin. Your Honor, kasi nag-transfer po kami nung nag-transfer sa Daming office po dahilan. namin. So, hindi po nila, ako din po, Your Honor, hindi ko rin po matansya kung saang bandang particular ng mga lalagyan po namin na ilagay sa dami po ng aming mga documentation. Joint affidavit yung sinabit nyo noong chairman si Senator Marcoleta, no? Na sinasabi nyo, kayong dalawa nagsasabi, ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaction ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw kung kailan nila natatanggap. Kailangan namin ledger because mananatili itong say-so o he says itong inyong salaysay. At inamin nyo na mayroong ledger. Ngayon sasabihin mo, hindi makita yung ledger. Pagka ganyan, baka may mag-move dito, makontempt si Mrs. Diskaya. Kasi maliwanag, hindi naman ikaw lang nagsabi na may ledger eh. Dalawa kayo. Kasi nga sinumpang salaysay ito eh. Kung ayaw ninyong makulong, pati si Mrs. Diskaya, yun na ang paraan. Sumunod na lang at ibalik dito yung ledger. Pumayag na yung abogado mo, nasasama kayo ng security ng Senate, di ba? At babalik kayo para dalhin yung dokumento, ledger. Nagpapatunay o nagsusuporta doon sa inyong sinumpang salaysay na may mga kongresista na nakatanggap sa inyo. Yun ang maliwanag, di ba? Yan, ilabas nyo na, Diskaya, ilabas nyo na yung ledger. Halatang halata naman na kayo nagdadahilan lang. Bakit kaya tong mga to, no? Bakit tong mga magnanakaw na to? Lahat ng kanilang kilos at galawan, yung galawan nila at saka yung mga pananalita nila, obvious na obvious talaga sila, no? Pilit nila sinisave yung mga sarili nila. Bit ayaw nyo na lang aminin kaya yung pagkakamali ninyo. Para, kasi, wala eh. Wala rin mangyayari sa buhay nyo eh, ha? Ang buhay sa lupa, hanggang dyan lang. Nako, ha? Buti pa, lahat ng nalalaman ninyo, kayong mga nandyan na naimbestiga na, magtapat na kayo. Mabuhay mamatay kayo, ipagtapat nyo ang katotohanan kung sinong nag-utos sa inyo, kung sinong promotor nyo sa nakawan. No? Hindi yung tanggihan kayo ng tanggihan, nabibisto rin naman kayo. Pinahaba nyo lang ng pinahaba, nagagalit ulit taong bayan Ha? Kayo ayaw nyo talaga ng katahimikan ng bansa no, ha? Isipin nyo, ledger, ipinangako nyo na may ledger. Pagkatapos, ngayon, sasabihin nyo, nawawala, kesyo ganito, ganoon, kesyo nakakulong kayo, kaya hindi nyo. Ayan na nga Sinasabi na nga sa inyo kung ano magaganap sa inyo Bakit hindi nyo ilabas? Para tapos na at nang ang taong bayan, tahimik na rin. No? Alam nyo, kayo talaga yung nagpapagulo Ano ba kinatatakot nyo? Tatakot kayo kay Duterte? Wala nang Duterte. Wala na. No? Wala nang Duterte. Ano na? Burado na. Mabubura na. Hindi lang po congressman, pati po mga ano po. Yes, maski sino, lahat. Mga Bulgar mo na kasi. We will excuse you. Sasamahan ka ng Sergeant at Arms para kunin yung ledger. Ayun. Malis na si Diskaya, papunta na doon, kukunin na yung ledger. Pinasamahan na ng Senate, no? Aha. Ayan. O, ayan. Hindi daw makikiisa ang mga grupo. No? Okay. Countdown for justice. Nako, ilang araw na lang nga. No? Before November 30, trillion peso March rally. Ayan. Yun po ang rason ng rally ng Atom at ng iba pang malalaking grupo, no? Aha. And another batch of white ribbon protest in Ayala Avenue. Ayan, ako, nagsisimula na sila. Oh, Diyos ko po, ayan na. Yan nga ba sinasabi natin ang mga kapatid. Sabi ko nga sa inyo, may malaking tao sa likod ng lahat ng ito na nangyayari. Nakakalungkot, mga kapatid.
bakit si PBBM ay kanilang kinalaban? Dahil tropa nila ang Duterte. Tropa talaga nila ang Duterte, mga kapatid. Yung malaking tao, tropa niya si Duterte. Kaya kahit si Marcos, kakalabanin nila. Ang masakit, pumayag sila na maging magkatandem. Si Duterte at si Sara at si PBBM. Dahil nga may kasunduan yata itong mga hudas na to na bababa si PBBM after 3 months or 6 months. Hindi naman tumupad. Kaya ito na. Nagwawala talaga sila, hindi nila pinatatahimik ang administrasyon ni PBBM. Kung ako naman kay PBBM, abay laban. Laban ka lang, Mr. President. Sino ba yung mga yan? Hindi naman nila alam ang nasa isip mo eh. Lumaban ka. Yung laban, magandang laban mo, tahimik. Hindi nila alam kung anong tumatakbo sa utak mo. Ha? Hindi katulad nila, ingay na ingay nila, no? ingay nila na nagagalit yung bigote ko sa mga DDS. Nako, Angel, hindi na malalampasan ni Digong nyo yun. Ayun, naku po, Diyos ko po. Pag hindi niya na ilabas yung kanyang inhit, ay naku po, tigok yan. Alibang ko, Mario Joseph. Ito pa, mga kapatid, ha? Sablay daw si Saldi ko. Sablay naman talaga Sinasabi na nga natin, sablay talaga yan. Okay. Hindi naman totoo yun. Wait, ito pa po ang balita, no? Napapakwento na tayo ha? Sandali lang po. Marami dito. Ayan. Tinutugis na si Saldi ko ng Interpol. Yari ka, Saldi ko, tinutugis ka na pala ng Interpol. Patay-patayan ka. Ikaw kasi daldal mo Nakikipag-koordinasyon na ang pamahalaan sa Interpol upang matukoy ang eksaktong kinaroroonan ni Ko na huling naiulat na nasa ibang bansa matapos umalis noong Agosto kasabay ng pag-init ng investigasyon sa flood control scandal. O ayan, tinutugis na pala ni ang balita pa si Bantag daw kasama rin yatang lalabas bukas sa rally. Ayan na, listo na kayo mga taga-NBI. Kung lalabas si Bantag, idamputin ninyo at iharap din dyan sa kasong ginawa, inaakusa sa kanya sa pagpatay kay Kuya Percy Lapid. Ano ba si Kuya Percy? Di ba kasamahan din nila yan? Tahimik ang Pinklawan and komunista sa expose si Saldi. Sino may sabi sa'yo, Bato? Si Ronald Bato de la Rosa nagsalita. Ang sabi, tahimik ang Pinklawans and komunista sa expose si Saldico. Strategize muna sila how to appear righteous and anti-corruption kuno at the same time prevent the downfall of this government from with the they benefited a lot, no? Wow, Ronald Bato de la Rosa, ulul, kung tahimik kami, bakit ang ingay ko? Sa bagay, ako ay kayumanggi, pero okay sa akin ang Pinklawan, kasamahan ko ang marami dyan, okay, so ikaw, Bato de la Rosa, tumakas ka na at manlaban para tapos. Hindi naman mong problema at taga-ICC sa'yo. Takas na at manlaban ka na. Ayan. Kasamaan versus kadiliman. Away ng pamilya pero ikaw ang talo. Ayan. Oo nga naman, Hiniling ng legal team. Ayan, basahin nga natin ito. Teka lang. Nasaan na ba yun? Ayan.
Hiniling ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC na itigil ang mga pagdinig sa kanyang mga kaso sa korte at palayain siya sa lalong madaling panahon at nang walang kondisyon. Isa sa mga argumento ng kampo ni Duterte ang pagkawala umano ng jurisdiction ng ICC sa Pilipinas mula nang kumalas ito sa Rome Statute ng 2019. Ayan, ano? Basahin natin yung buong balita. Dali lang po't naglo-loading. Ayan. Okay. The International Criminal Court, ICC, has taken a step to advance case against former President Rodrigo Roa Duterte. On November 14, 2025, the ICC's pre-trial chamber announced that it had finally chosen the doctors who would assess whether Mr. Duterte is fit to stand trial. This decision followed weeks of discussion regarding the appointment of medical expert. Ayan. Ito, wait lang po. Nasa X. The ICC has finally finalized the panel of doctors who will determine if former President Rodrigo Duterte is fit to stand trial. O, kita nyo? This decision issued on November 14 and weeks of delays caused by major problem and challenges with the court initial choice of expert. Di ko po mabasa ito eh. Ayan, for these reasons, the chamber hereby decides to revoke the appointment of redacted and to rescind the instruction to the registry to proceed with the admission of redacted to the list of expert. Instruct the registry to revoke. A success ang liliit, di ko mabasa. Puro ano ito eh. For these reasons, the chamber hereby orders the defense, the prosecution, and the OPCB to file observation if any on the panel report by no later than 12 December 2025 in accordance with paragraph 24 above and paragraph 24 of the appointment decision. Done in English. A French translation will follow. The English version remains. Judge Julia Antonella Motok presiding. Ito yung ano. Ito yung papel. Wait. Wala pa po, wala pong sagot pa ito. Siguro pinag-aaralan pa nila ito. Ayan. Jonathan Maestrado, punong Maestrado ito. So, the doctor must give the court their medical report on Duterte's fitness to stand trial by December 5. Noting inter alia, among other things, the availability of the expert composing the panel, the time limit for the registry of to file the joint or individual reports of panel originally set out a paragraph 23 of the appointment decision and subsequently extended to 5 December hanggang December 5 po 2025 pursuant the 17 October 2025 decision remains unchanged. Duterte's lawyers, the prosecution, and the victims must then file their comments on the report by December 12. The assessment is a critical step as Duterte's confirmation of charge hearing was indefinitely postponed on September 8 after his legal team requested an adjournment, claiming the suffered from cognitive decline that rendered him unfit for trial. Duterte lawyer asks ICC to end case, demand immediate release. Wow. Okay.
Aha, ang galing, ang tindi mag-utos netong si itigil na raw. Aha. Saan na yun? Wala. Ayan. Ito. Duterte lawyer as ICC to end case, demand immediately. Alam nyo, gusto nito humabol eh. Alam nyo ba ito, kaya gustong makauwi si Duterte? Kung sakali nga naman na mapatalsik si PBBM, upo ang kanyang anak. At pag nakaupo na yung kanyang anak, goodbye na lahat ng kaso nila. No? At yan na po. Siya na ang hahawak ng Pilipinas, pero ang uupo ay si Sara Liu. Kaya gustong-gusto niyan makalaya. Nakaw, kailangan manawagan tayo sa ICC na huwag palayain si Duterte. Dahil pag yan ay pinalaya, aabangan niya na mapatalsik si PBBM. Titingnan natin kung mapapatalsik nila mula sa 3 araw na rally. Yan ang pangarap nila eh. Mapatalsik si PBBM sa loob ng 3 araw. At pag napatalsik nila, uupo Sara Liu. At pag umupo Sara Liu, gusto lang nila legal ang pagkakauwi ni Duterte. Hindi siya makatakas dun eh. Kaya inuutusan nila ang ICC na palayain na si Duterte at tigilan na ang pag-imbestiga dahil wala raw jurisdiction ang pagdampot kay Duterte. So, ang mangyayari niyan, pag nakinig ang ICC, makakauwi si Duterte. Goodbye na ang lahat ng kaso. Si Duterte ang magmamaniobra, ang magiging driver ni Sara Duterte para patakbuhin ang Pilipinas pag yan ay nagwagi. Kaya Mr. President, ihanda mo lahat ng nararapat na ihanda dahil hindi karapat-dapat na ikaw ay palitan ni Sara Duterte. Hindi ka dapat mapalitan ni Sara Duterte dyan sa upuan mo. No? Hindi kami takot kay Sara Duterte. Ayaw namin talaga ng mga Duterte na uupo siya dyan dahil ang makakawawa dyan ay ang kaapu-apuhan at ang bansa. Ang bansa, pag nakawawa, kawawa ang lahat. Pati mga fetus pa lang, kawawa na, mga kapatid. Kaya, yung ginagawa nilang yan, tinatrabaho nilang ICC, tinatrabaho nila dito si PBBM, mga kapatid, no? Tinatrabaho nila dito sa Pilipinas ang presidente. Tinatrabaho naman nila sa dahig ang ICC. Magsusugpong ang mga Dutertards. Sila ang hahawak ng bansa, mga kapatid. Nakaw, laban tayo, no? Kaya yung mga nananawagan dyan, wag na muna kayo manawagan na Marcos Duterte patalsikin. Wala pang hahawak, walang hahawak. Pag may humawak ng papalit kay Marcos, kakawawain din ng mga Duterte. Maghahanap lang kayo ng damay-damay. Wag na muna kayong sumigaw na pati si Marcos ipatalsikin. Wag muna kayong sumigaw niyan. Dahil yan ang nakaupo. Yan ang kinikilala ng lahat ng bansa na presidente sa ngayon. Kaya wag nyo yan munang wag na kayo makisabay dyan sa mga Duterte na yan. Dahil yun tinatrabaho nila ICC, tinatrabaho din nila dito si Marcos. Nakaw, kayo talaga, bakit kayo ganyan? Mag-isip naman muna kayo. Saka nyo na banatan si PBBM kung talagang siya nagkasala. Meron pa siyang 3 taon, 26, 27, 28. May 3 taon pa siya. Mag-isip-isip muna kayo. No? Lahat muna ng magnanakaw na nandyan, yan ipakulong na lahat yan. At yan si Sara Duterte, i-impeach na yan. At yung ICC, manawagan na tayong lahat na huwag pakikinggan ang hiling ng council ni Duterte doon. Nakaw, akala nyo ganoon lang yung plano ng mga yan. Ay paganahin nyo yung mga utak nyo at huwag kayo magtitiwala sa mga sabi-sabi. Magkaroon kayo ng sarili nyong pananaw. Magkaroon kayo ng sarili nyong isip. Gawin nyo, tingnan nyo, tinatrabaho nila ang ICC. Tinatrabaho din nila dito
Katoliko, sila yung tagapanalangin natin. Tayo yung tagakilos. Oh, ha? Sila yung tagapanalangin natin sa Diyos. At tayo naman yung kikilos. At si PBBM, bahala siya, manawagan na siya sa ibang bansa ng saklolo kung sakali. Kung guguluhin nga at patatalsikin si PBBM, huwag kang aalis dyan, PBBM. Huwag kang aalis dyan sa iyong, sa iyong palasyo. Huwag kang aalis dyan, kahit anong gawin nila sa iyo. No, ha? Hindi mangyayari yan na ikaw ay mapapatalsik dahil pauupuin nila dyan pilit si Sara Liu. At pag nakaupo na yung Sara Liu na yan, kawawa na ang ating Pilipinas. Ngayon nga, kawawa na ha? Tandaan nyo yan, mga kapatid, ha? Oy, impaktito. Ano ngayon, kung putak ako ng putak, gayahin mo. Inggit ka lang. Gayahin mo. Ano ngayon, kung putak ako ng putak, pakailan mo. Okay, mga kapatid, basa tayo ng ilang komento dito. Kasi sobra na ha? Pakaisipin nyo yung mga galawan na yan. Obvious talaga ang mga DDS, no? Halatang halata. Nananahimik si Escudero ngayon. Ano naman yun na balita na may pwersa si Escudero na tapusin ng isang kontraktor yung isang opisyalis ng DPWH. Pinipwersa raw na tapusin yung project. Ayun, nagpakamatay daw yung tao. Escudero, konsensya mo yan. Kayo mga hayop kayo, gumawa-gawa kayo ng mga pagnanakaw. Ngayon, ayan kayo. Hindi na magkaintindihan mga puwet nyo. Dapat lang, Mr. President, ipakulong mo na yan, huwag ka na magtiwala. Nakaw, marami pa namang matitira sa'yo. Hindi naman lahat ng nandyan hindi kumbaga sa kusina, hindi naman lahat ng ulam na nandyan sa kusina masama ang lasa. Meron pa ding magaganda ang lasa dyan, masarap. Kaya may maiiwan pa sa iyo, no? Maganda naman ang samahan nyo nila Senator Bam, nila Attorney Kiko, nila Attorney Jokno, nila Attorney Leila, Kaya huwag ka mag-alala, sige lang, lumabang ka dyan, no? Walang pwede manggulo dyan sa Malacanang. Magpa-secured ka ng husto dyan. At talagang, ewan ko, mga retired general ko mga kung sino-sinong mga tao ni Duterte. Gusto rin niya ni Duterte makalabas, makahabol, para siya ang magdidikta, no? Kasi siya ang kinikilalang amo. Ay, nako, yung mga gawain nila talaga, oo. So, yan mga kapatid. Sinong bobo sa atin? Food and travel vlog. Hindi kaya ikaw? Supreme Court kinakata mo? Mga taga Supreme Court niya dyan, kaalyado rin ni Duterte. Akala mo hindi ko alam. Oy, mas nagbabasa ako kaysa sa'yo, Okay, yan po mga kapatid, no? So, basa tayo ng mga daming comment. Okay, ayan. Nako. Isa lang. Yan, feeling daw ni Sara presidente siya. Sabi ni John Kenneth. Nga naman. Ayan, Nera Arnejo, thank you. Wala na ang amo mo. Estado na, isama ka. Ayan. John Kenneth, korek ka dyan. Okay, ayan. Awat muna nanay, sa eleksyon punta tayo Malacanang, kausapin natin PBBM, no more halalan. Sige, pag walang tumakbo na gusto ko, sige lang, no more halalan. Aling Marie, Mare, laban tayo para kay PBBM, mabuhay ang mga loyalista. O sige, mabuhay kayong lahat. Okay, wag na eleksyon nanay, wala na eleksyon, abolish muna eleksyon. Wag muna eleksyon. Okay, pagandahin muna ni Marcos ang bansa, no? Okay. Para pag siya ay nag-turnover, magandang bansa. Pag nawasak uli yung ganda ng bansa, ay babanatan uli ni Aling Maria, no? Ganoon yun, Ayan. Okay. Yes, oo. Kailangan nating maging mabilis. Okay, Ayan, naku, tunay ka naman. And yan mga kapatid,
Ano pa? Pinamumugaran ng mga sindikato Pilipinas kahit wala na si Duterte sa pagka-presidente. Oo. Ayan, mga kapatid, si Amir Goles, dapat kasi ang mga matatanda hindi pinapagamit ng cellphone. Ulol! Hindi mo ba alam? May cellphone na ako, may tablet pa, meron pa laptop yung anak ko. Anong gusto mo pa? May television pa ako. Pwede nga ako mag-live sa TV ko. Hindi mo ba alam? Laki-laki ng TV ko. Pwede ako mag-live doon. Ayan lang, hindi mapanood yung mga apo ko. Okay, ito si Amir Goles, pakilamero. Bakit ba? Feeling political analyst. Ano naman? Bakit? Akala mo ba mga political analyst lang nakakapag-analisa ng mga gawain ng isang tao? Ay, ikaw nga na-analyze ko, inggit ka sa akin eh. Hindi ka makasigaw ng live eh. O, sige nga, subukan mo. Palag-palag ka dyan. Yes, Sir David, tama ka dyan. Report ng bangaw sa mukha mo. O, ano ngayon? Di ba ganda? Inggit ka rin dyan, original yan. Hindi yan peke. Hindi yan retokada, no? Hindi yan katulad ng mga kasamahan mo, mga retokada, mga pulang-pula na yung mga mukha nila sa Kala mo pinagsampal ng 10 kalabaw. Yung mga kasama mo, DDS, dito, stringent dito, banat dito, retokada ng mga ilong, ng mga pagkatapos para sila mga pinagsampal ng 10 kalabaw, pulang-pula ng mga mukha. Nakita mo, pati bangaw dyan sa aking, ganda yan. Swerte yan, sabi nga nung Hapon at saka nung Chinese. Ay, swerte daw yung mga nunal na yan. Diba? Totoo naman. Ayan. Ayan. Okay, at ito pa. Hindi na naman daw ako nakainom ng gamot. Sino may sabi sa'yo? Vitamins ka, ikaw yun eh. Ininom na nga kita bago ako nag-live. Ininom ko na kayo, mga DDS. Kayo yung aking vitamins. Sabi ni Elise, Nay, marami kayong Muslim na nagko-comment sa inyo dito. Okay lang yan. Assalamualaikum. Okay, Sadik. Okay. Kapag may parali, kapag may parali ang matitino, andun din mga salot. Oo nga, nakulto, nakikigulo din. Sabi ni Jamaica. Sa November 30, may parali din ang mga salot. Ayun, sabi ni Nanay, okay lang mag-rally, sayang yung bayad, malaki ang bigayan. Aba, oo nga sa mga DDS. Kasi mga gutom na yan, kawawa naman. Meron kayang magbibigay dyan sa mga yan para wag sumama sa rally? Ayan, mga tao ni Kibuloy, marami tao dyan. Sabi ni David. Oo nga, hayaan mo sila. Siguro nandyan sila, nandyan talaga yung mga DDS talaga. Ewan ko. Bilangin natin kung ilan. Hayaan mo sila. Pag may nagpasabog dyan, di sabog sila. Ayan. Popcorn muna daw. Bukas, sabi ni Rania. Sabi ni Elise, mga didilis yan, Nay. Oo, yaan mo sila, bunso. Mga didilis. Kaya nga sabi ko, Assalamualaikum. Malaikum salam. Ayan. Kapag may, dapat mga fake news binubura agad, pati mga page, mga salot na Duterte para wala nang mauto. Wala eh. At ano naman yung mga yan? Puro lang yan, puro SIM card, no? Okay. Ayan. Okay. At sino pa ito? Si Angel. Sana malampasan ni Digong yung edad ni Mang Johnny. Oo nga no? Panalangin ko rin, magtagal pa siya. Para naman makapagsisi pa siya ng todo-todo. At siya mismo ang magsabi sa mga DDS, mga lechika mo, mga DDS, wag nyo kong gawing idolo, masama akong tao.
O, di ba? Maganda yun, ano? The best yun. Pag yun ang ginawa ni Duterte habang siya'y tumatanda, no? Ugod-ugod na siyang ganun, no? Mga litsika mo, mga Duterte, diehard supporters, wag na ninyo ako iduluhin kay masama gid ako nga tao. O, di ba? Di ba palakpak si Aling Maridon? O, ako nga ni ay ari diri sa dahig. Uy, ginalumbay na ako sa inyo, mga torpe ka mo. Oh, di ba? Sabi niya, ginalumbay na ako sa inyo mga Duterte diehard supporters. Ginalumbay na nga ni ako sa inyo kay mga torpe kayo. Oh, ayan, mga torpe daw kayo. Ayan. Sabi ni Cesar Rabado, Aling Marie, dapat may pa-concert sa standing comedian para divert ang atensyon ng mga against PBBM. Ewan ko lang kung matuloy. Tapos nandun lahat yung ano, no? Hindi! Dapat may pasini ang may pasini yung mga ano dyan, mga producer, yung mga director. Dapat may pasini sila bukas. Ipalabas nila yung yung kay Marcelo Soriano, di ba, libre. Yung, sigurado doon lahat. Yung, Predator, yung Predator, magpasini sila dyan, libre. Walang matitira sa rally, nasa sinihan lahat. Kung ako sa mga artista, gano'n gagawin ko Mag-ambag-ambag na sila. Magpalabas sila sa isang kung nasaan yung rally, nandun din yung sinihan. Yung projector lang naman yun at saka malaking tawag dito, yung malaking ang tawag nga monitor, no? Yun lang naman yun projector lang at saka monitor kailangan. Tapatan lahat ng rally, no? walang magrarally, manonood na lang. Kawawa. May nagsisigaw doon, patalsikin si BBM. May sumisigaw naman, ay, ang ganda ng palabas, palakpakan, no, di ba? Wala, patay tayo dyan. Ayan, sabi ni Mendoza Irene, ang Diyos na ang gumaganti. Correct ka dyan, Ining. Tama ka, Cesar, totoo yan. Maganda yung naiisip mo. Ayan. Kakatuwa na lang itong mga DDS. Ay, mga DDS, alam nyo, hindi ako nagagalit sa inyo. Natutuwa ako sa inyo kasi nakikipagtarantadahan kayo sa akin. Pero yung sinasabi ko, may katotohanan yan, mga tutoy, mga ining. No? May katotohanan yan sinasabi ko. Sinasabi ko sa inyo, kung kayo ay laging sasamba kay Duterte, kayo kawawa sa huli. Nakaw, alam nyo, wala kayong dapat iidolo. Wala kayong dapat sambahin. Wala kayong dapat ipinaglalaban. Ako, hindi ko man ipinaglalaban si PBBM Alam nyo lang kung anong gusto ko. Huwag makaupo si Sara Duterte. Kasi, ang nakaupo dyan ay ang Marcos, hindi ang Duterte bilang presidente. Kaya kung iibahin nila yan, magiging Duterte yung Marcos, abay mali yun. Dapat masama o hindi ang sa presidente, patapusin ang termino. Noon naman yung tatay niya, kaya naman yun inapatalsik, kaya naman yun inaikudita, kasi may namatay na senador. Bukod sa namatay na senador, talaga namang overstaying na sila sa Malacanang. No? Nag-overstaying na kasi. Di ba kahit nga sa mga maliliit na asosasyon, organisasyon, 2 termino lang, 2 taon lang termino, tapos na, hindi na pwede tumakbo. Ngayon, 6 na taon yan nakalaan kay Marcos nandayaman o hindi ang unit team, nandyan na yan, tinanggap na namin yan. So, patapusin nyo. Nasaan ka naman nakakita ng presidente ay 6 na taon, Marcos na nakaupo, tapos biglang naging Duterte. Di ba may katangahan? May katangahan yun. Ano kayo, siniswerte? Duterte na nga pinalayas, pinalitan ng Marcos, papalit na naman Duterte. Abay, tanga. Kaya kayo, wag kayo mga DDS, maniwala kayo. Hindi ko na kayo tatawagin DDS. Makabayan na lang kayo. Makabansa, makabayan. Okay? Hindi na kayo DDS. Maniwala kayo.
bansang Pilipinas ang ating ipinaglalaban. Hindi tayo magkakalaban, no? Tayo ay magkakampi dapat para sa bayan natin. Laban sa mga kasamaan ng ginagawa ng mga taga-gobyerno. Para kayo kay Sara Duterte, kakalabanin niyo si Marcos, tinatangan niyo nga sarili niyo. Bakit? Kasi binoto niyo rin si Marcos noong panahon ng 2022, eleksyon ha. Huwag niyo ganyan. Huwag niyo gawin niyang ganyan. Masama yan. Gagawin niyo tanga sarili niyo. Hindi naman kayo dapat tanga. Diba? Kaya ang gawin ninyo, maging makabayan na lang kayo. Huwag na kayo maka-Duterte. Hindi na rin kayo maka-Marcos dahil galit kayo. Huwag na kayo maging maka-Duterte. Makabayan na lang kayo. Alagaan nyo yung mga lugar nyo. Dahil yung mga lugar nyo, pag si Duterte nakaupo, kukunin niya yan, bibigay niya sa China yan. At pag nasa China na yan, alipin kayo. Tandaan yan, sinabi ko. Tagaan nyo yan sa batong buhay. Okay. O kaya, tagaan nyo sa leeg ni Sara yan. Okay. Okay, ano pa? Nasaan pa? Dami. Sobra daw floor wax sa mukha ng mga dutay. Sabi ni Ivy Ren. ni Ivy Ren. Oo nga naman, floor wax. Ano kaya ang ginamit na floor wax? Pula o puti? Ayan, ang sinabi ni Saldico na sila daw ang nagdala ng malimaletang para kay PBBM at Romualdez at walang napunta sa kanya. Make this statement or mirror say. Sinong naniwala? Nagawa na naman siya ng siya nga ang dinadalhan ng malimaletang pere. Inabswelto niya yung sarili niya. Naku, si Saldico, kakaawa ka, Saldico ka. Ayan, hinahanap ka ng Interpol at haharap ka din no? Siguro naman wala nang magtatangka sa iyo dahil Interpol nang magdadala sa iyo dito, magsusurrender. Nako, nakikinikinita na kita, Saldico. Hawak-hawak ka na naman ng mga sa ulo, mayroon ka na naman takip dyan at mga naka-bulletproof ka na naman. Nakaw, Diyos ko po. Ganyan din si Tebes. Si Bantag kaya, kailan magiging ganyan? Ayan. Nay! Oy, Jan Moises Rivas! Si Duterte ang gumawa ng pinakamatinding pagkakasala sa bansa. Kaya si Duterte talaga dapat binabanatan. Alam mo ba yon? Kung si Jan Moises Rivas ang gumawa ng katarantaduan sa bansa, di puro Moises Rivas ang aking babanatan. Saan ka pa? Sikat ka. Okay. Okay, kakatuwa kayo, no? Sino yung Okay. Si John Kenneth Shoko. So, eto. Naku, lalabas daw yan si Bantag bukas. Sa 3 araw na rally, lalabas lahat. Lalabas lahat yung mga yan, hayaan sila. Okay. Si Ivy Ren, thank you. Walang sindikato sa bansa kung walang Duterte. Correct! Floor wax daw. O nga, floor wax. Ano kaya yung gamit nilang floor wax? Floor wax na liwanag floor wax, o ano kaya yung gamit? May mga tinda akong floor wax dito hindi ko alam. Ang sinasabi ni Saldico, ayan. Alam mo, kung walang nanggugulo sa Pilipinas, wala rin si Aling Marie na reklamador, no? Dapat i-probe ni Saldi na malinis ang kamay niya para may karapatan siyang maghusga. Tama. Saan na yun? Mare, laban tayo para PBBM, mabuhay ang mga loyalista. Ayan. Awat muna, nanay, sa eleksyon. Ayan. Okay. Saan pa ito? Dapat i-prove ni Saldi na malinis ang kamay niya para may karapatan siyang mag-accuse sa iba. Dahil kung ma-probe at may matibay na evidence na may natanggap siya, ay guguho ang testimony na hindi sinumpaan. Correct ka dyan, Raval. Tama ka dyan, bunsuan. Totoo yan. Buti ka pa, nag-aaral ka ng batas. Ayan.
Si Sara Baliw, pumunta sa kulungan ni Tebes, kinuha ang 1 billion contribution, sabi ni Miss Jamaica Dennis Cruz. Si Amy Marcos, tagtad ng botox, pangit pa rin kasi pangit ang pagkatao. Ayan, sabi ni Miss Jamaica. Galit na galit ka kay ano. Galit na galit ka kay, anong tawag dito? Kay Amy. Ayan. Hindi mangyayari yan. Hindi mangyayari yan kasi pinagkakatiwalaan ni PBBM yan. Si DILG at saka si Ombudsman Remulla. No, yun. The brothers. Pinagkakatiwalaan yan ni PBBM. Si General Torre, hindi natin malaan kung bakit. No? May mga nababasa ako pero ayokong magsalita. Ayoko sabihin kung ano yung mga nababasa ko regarding kay General Torre. Basta ang alam ko, may mga nakalaan pa na pwesto para kay General Torre. Ayaw nga lang niya muna. No? Nananahimik muna siya ngayon. So, yan mga kapatid, ang ating masasabi at yan pong ating isisigaw. Yan po ang isisigaw natin ang si Saldico dapat kung wala kang kasalanan, kung totoo sinasabi mo, ang bintang mo sa 2 tao na matataas, isigaw mo rin kung sino ang nagdidikta sa'yo. No? At humarap ka bilang tao dito sa Pilipinas. Ipakita mong Pilipino ka, hindi ka duwag. Ipakita mong totoo ka, ipakita mo na hindi ka nagsisinungaling. Ngayon, sa pagharap mo, dalhin mo na rin yung mga binabasa mo at isigaw mo kung sino ang gumawa ng script mo. Yan ang pinaka-the best na magagawa mo. No? Maniniwala lang kami sa'yo kapag parehas mong banatan ang Vice Presidente at ang Presidente. No? Maniniwala lang kami sa'yo kapag parehas mo silang binanatan. Pero, kung wala kang nabanggit kahit konti sa mga Duterte at puro Marcos lang ang binanggit mo, wala ka, tae ka. Hindi kami maniniwala sa'yo. No? Kasi, may pinapaboran ka. So, sorry ka na lang. Wala na maniniwala sa'yo. Okay, mga kapatid, hanggang dyan na lang muna tayo. At yan po, no? Si Elise, thank you Elise. Ayan. Miss Liberata, Marlene Doria, hello. Ayan, okay. Jamaica Denise. And sino pa ito? Okay. Si Food Travel Vlog, bobo daw ako. Alam mo, Food and Travel Vlog, nag-vlog ka pa kung puro katangan yung nalalaman mo. Buti may naniniwala pa sa'yo, no? Kaya pala, dito ka rin sa akin. Nakikinig ka rin sa vlog ko. Melchora Bakason, hello. And, sabi ni, sino ito? Hindi raw siya troll, sabi ni June Tinoy. Okay. At si love you rin, Elise, I love you. Ayan. Good evening, Miss Merlinda Gaviola. Jamaica, ang kapal ng face. Fake news maker, wala daw botos sila, bam. Kaya mo sila. Alam mong hindi totoo, wag mo na patulan yan, mga usbaw yan. Gilbert Pante, hello Aling Marie, gandang gabi, go go go, hello kapatid. And si Russell Gomez, oy, tangina mo, matay ka na, sabi ni Russell sa akin. Balik sa'yo yan. Back to you. Ano, nainis mo ba ako? Hindi, no.
Libon, tumandang malapit na mamatay. Ayan, ganyan sila. Oh, thank you. Okay, makakaakyat ako sa langit, ikaw sa impyerno. Okay. Aha, wag na natin banggitin yan, Michael. And, okay, si Noli Marquez, hello, shoutout sa inyo. Nilda Velonsa, ayan, payat na nga sa saldi ko. Noli, aha, magmamarshalo na daw, sabi ni Noli Marquez. Nilda, nakakarma na sila. Ray Carrasco, gandang gabi madam, sana palagi akong nakakasapul ng live mo, lagi kitang pinapanood. Thank you Ray, I love you Ray. Salamat kapatid. Noli, okay. Aha. Chavit Sipon, ayan. Kasuhan ng sedisyon. Oy, si ano nga pala, no? Si Barsaga, kinasuhan na siya at pinadala na siya ng subpina. Oy, hindi ako bayaran. Swelduhan lang. Oh, ha? Swelduhan ako. Swelduhan ako ng aking anak at asawa. At swelduhan din ako ng YouTube at saka ng Facebook. O ano, inggit ka na naman. Gusto mo balato? Ha? Pasapo ka muna sa akin ng isa. Bigyan kita balato. Okay. Nanay, maka-BBM kami. Panahon pa yung tatay ni BBM Idol na namin. Okay lang yan. Natapos na rin naman si Apo Lakay. O di, syempre, sa anak naman kayo. People's Talakera, confirm on destabilization. Correct! Totoo yung sinasabi ni Talakera. Masisiraan ng bait si Sara. Yes, Noli, tama ka dyan. Aha. Okay, wag po tayo mag-alala. Okay, Merlinda. Teka, sandali. Ito pa. Shoutout po. Pasend na rin po ng skandal ni Mang Kanor. Sabi ni Ellie. Wait lang. At kukunin ko to sa aking messenger. Isinend sa akin yun eh. Okay. Walang full video. Si Marley kaya tayo ang nagkukwento. Marilu de la Cruz. Ay po na Marie, good evening. Good evening, Malu. And, interested to si Ellie. Baka gayahin mo. Huwag mong gayahin. Si Bakin na si Rimulya dyan, Vic, ibalik si Torres. Hindi mo mapapasibak yan. Kasi tao yan ni PBBM talaga. Kahit ng tatay niya, mga Rimulya. Ayan. Okay. Aha. Si Ray Valigaspi, dapat i-probe ni Salvi. O, ayan, ako, yan, nabasa ko na. John Moises. Aha. Mas masama ang ginagawa ni Sara sa ginagawa ko. Ha? Alam mo ba na ako ay kritiko? Tayo dapat kritiko ng mga gumagawa ng kapalpakan sa gobyerno. Unawain nyo yung salitang kritiko. Unawain nyo rin yung ating karapatan, no, na makapagsalita. Yan, ha? Tandaan nyo yan. Tinuturuan ko kayo para hindi kayo namamangmang. Ayan. Ito. Okay. Si Sister Yusiri Rasida, thank you. Si Eli Kabigting Espinosa, natawa siya. Sabi ko wag gagayahin. Si Najor Sitjar, Jordan. Okay. 89 million na PhilHealth, sabi ibabalik, tapos hanggang ngayon wala nang balita. Oo nga eh. Pa-shoutout po, pasend na rin po. Ayan, naano ko na to, nabasa ko na. Okay. So yan mga kapatid, no? At nakailang oras na ba tayo? Ano bang oras tayo nagsimula? So, ako po ay magpapaalam na muna. Tayo nakapag-rally na dito ngayon. Bukas ulit tayo. Magla-live tayo ulit bukas. At ating susubaybayan ang malaking rally daw ng mga magpapatalsik kay PBBM. Ayan. Nakakadiri si Duterte, gurang na manyak pa rin, nakakulong na nakakapag-internet pa. Iba kasi doon, hindi katulad dito sa atin. Iba ang patakaran doon, ibang patakaran dito. Ayan, no? Gustong-gusto. Tandaan nyo mga kapatid, tinatrabaho nila ang ICC, tinatrabaho naman nila dito si PBBM. Ang magsasuffer, ang magsasacrifice, ang bayan. Kaya mga kapatid, laban tayo para sa bayan, no? Si PBBM,
May 3 taon pa para maupo. Ang Marcos, hindi pwede maging Duterte. Yan po ang masasabi ko, mga kapatid. Maraming salamat! I love you all! Tama lang yan. Kung gusto nila pabagsakan si BBM, isama nila si Mary Grace Piatos. Ayan, sabi ni Ellie. Tama ka! Yan. Pareho sila, no? Yun. At pati mga kapatid, isama. No? Yan. Okay, mga kapatid, maraming salamat po. At subaybayan natin mga kaganapan sa ating paligid, sa ating gobyerno, at sa ating bansa, sapagkat ang lahat din po ng ibang nasyon ay nakatutok sa ating kaguluhan dito sa bansang Pilipinas. Pero sa kabila ng mga gulo, nagtatagumpay ang ating mga panlaban, di ba mga kapatid? Laging nananalo sa mga pa-contest, kaya mga kapatid, sa mga pageant, no? Sa laro, sa pambansang palaro, no? Kaya mga kapatid, tuloy lang tayo. Mag-pray, magtiwala sa Diyos, ipagdasal ang katahimikan, ipagdasal natin na mabigyan ng aksyon ang lahat ng kasamaan na ginagawa ng mga nasa gobyerno. So, yan mga kapatid ang aking masasabi. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Mahal ko po kayo. At sana po bukas narito kayo ulit, no? Hindi po tayo pwedeng lumabas bukas para mag-rally dahil hindi naman po atin ang rally. So, sa 30 po, magsama-sama tayo, doon tayo sisigaw. At ang isisigaw doon, lahat ng magnanakaw. Lalo na mga nasa Senado, nasa Kongreso. Sumunod yung mga kontraktor ng DPWH. Yan po ay dapat. At si Saldico, kailangan humarap na siya. Salamat mga kapatid. Thank you so much. I love you all po. Salamat. Okay, good night. Ayan. Slow connection daw. Okay po. Bye-bye. God bless you all.